po si Ishima, Binibining Cordova Jessary. Kami ang inyong magsisilbing guro sa araw na ito. Okay, class, meron kami dito pinatang na unit na inaasahan nating matamo pagkatapos ng talakayan. Binibining Jawali, pagkasa. Layunin, na ipapaliwanag ang digital cyber literacy, napapahalagahan ng digital or cyber literacy at nakabuo ng caption sa digital literacy gamit ang mga larawan. Maraming salamat. Okay, ngayon class, meron ako dito pinatang gawain na kung saan ito ay magbibigay sa inyo ng ideya kung anong pagtatalakayin natin sa araw na ito. Pero bago yun, ipapangkat ko muna kayo sa dalawang pangkat. Ito ang magsisilbing pangkat isa at magsisilbing pangkat dalawa. Narito ang ating panuto. Pag-ibasa ng sabay-sabay. Panuto. Ang bawat pangkat ay magbahagi ng kanilang opinyon tungkol sa ipinakitang larawan. Narito ang ating larawan. Para sa unang pangkat, at para naman sa pangalawang pangkat. Base sa larawan, napansin ko na napapalibutan ito ng mga teknolohiya. Okay, maraming salamat. At para naman sa pangkat dalawa, sino maaaring magbahagi? Ginoo? So base sa ating nakikita sa larawan, ito po ay gumagamit siya ng isang teknolohiya at pinapalibutan ng mga digital literacy. Okay, maraming salamat, Ginoo. Okay, ngayon class, patid ko may mga ideya na kayo kung anong paksang tatalakayin natin sa araw na ito. Binibini, may ideya ka ba kung anong paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Maaari ka bang tumayo? Ang paksang tatalakayan po natin ngayong araw ito ay tungkol sa digital literacy. Tama, ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa digital cyber literacy. Ngayong class, bago tayo dadako sa formal na talakayan, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kung saan, ang klaseng ito ay ipapangkat ko sa dalawang pangkat. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Sa gawain yan, class, narito ang ating panuto. Binibining, ako ba, Par? Maaari mo basahin ang ating panuto? Ang pagmuto ay lumikha ng isang timeline na nagpapakita ng evolusyon ng iba't ibang uri ng media mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat. Ngayon, class, nais ko ang bawat pangkat bumuo ng bilog upang simulan ang gawain. Revolution of traditional to the new media. First, we have the 1690, which is the first newspaper was printed in 1690. It was called Public Appearances, both foreign and domestic. And in 1800, in the late 1800s, the first radio was invented, not just to communicate but also to give information at the time. In 1854, the first telephone was invented to help the communications and the exchange of information at the time. And in 1889, William Gray invented the first payphone in 1889. This helped those people who cannot afford telephones. And in 1927, the first electronic television was invented in 1927, and it was created by 27-year-old inventor named Freedom Taylor. Sparks what? It helps to give more information. And 2006, the brand Apple invented the first portable computer called MacBook. It can easily transmit information into its database and to process info. And the latest
the 2007, the Apple created an iPhone which has the most incredible and helpful way of giving, sharing, and finding any information of the people need, and it is the most convenient way to find info. So ito po ang aming nagawang media timeline. Maraming salamat, pangkat isa. Ayan, magaling. Tama ang kanyang ginawa. Ang ginawa ng pangkat isa ay evolution of traditional to media to new media. So ngayon, pangkat dalawa, maaari ba natin bigyan ng barangay club ang pangkat isa? Ayan, maraming salamat. Ngayon naman ay pangkat dalawa, maaari nyo nang ibahagi ang yung ginawang media timeline dito sa harapan. Sino ang iyong representante? Binibining Camarolin. Kahit ang aming ginawang timeline, so noong 2002, merong LinkedIn, a business and employment-oriented social networking service that operates via websites and mobile apps. Noong 2004, Facebook, an online social media and social networking service based in Menlo Park, California. Noong 2005 naman, YouTube, first large-scale video sharing website that makes it easy to watch videos online. Noong 2006, Twitter, a service for friends, family, and co-workers stay connected through the exchange of quick, frequent messages. 2007, Let's You effortlessly share anything, post, text, photos, codes, links, music, and videos from your browser, phone, desktop, and email. 2010, Instagram, the home for visual storytelling for everyone from celebrities, new rooms and brands, to kids, musicians, and anyone with a creative passion. 2010, Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and save creative ideas. Ayan, maraming salamat. Magaling. Magaling ang ginawa ng pangkat isa dahil ang ilang ginawang media timeline ay patungkol sa history of popular social media platforms. Ayan, napakahusay. Pangkat isa, maaari ba natin bigyan ng barangay club ang pangkat dalawa? Maraming salamat. As ngayon, tatalakayin natin ang patungkol sa digital cyber literacy. Cyber literacy is defined as the capacity to use computer technology successfully, while also understanding the consequence of those actions. It's also crucial to know where to go in cyberspace to find dependable and accurate materials, sometimes known as cyber intelligence. Cyber literacy ay hindi lang basta paggamit ng computer o internet, mas malawak pa ito kaysa sa pag-click ng mouse o pag-swipe ng screen. Ito ang kakayahan na gamitin ang teknolohiya ng matalino at responsable habang naintindihan mo rin ang mga posibleng epekto ng iyong mga ginagawang online. Halimbawa na lamang ng pagbili ng produkto online, mas ligtas na bumili sa mga kilalang online shopping sites na may secure na payment system. Mag-iingat sa mga website na tila masyadong mura ang mga produkto o walang contact informasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa cyber citizenship. Cyber citizenship is an old value that is known applied to the new medium, the internet. Cyber citizenship refers to being responsible when using the internet, doing online when no one is looking, speak a lot about no one's character and morals. The power of this digital world is associated with the responsible and consequence. Therefore, we can explore and navigate all information available online. However, we should observe cyber citizenship or manner
manners and etiquette on the web. Sa panahon ngayon, ang internet ay naging isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Parang isang malaking lungsod na puno ng mga tao, impormasyon at oportunidad. Pero gaya ng sa totoong mundo, may mga tuntunin at kagandahang asal na dapat nating sundin upang maging mapabuting mamamayan sa cyberspace. Ito ang tinatawag na cyber citizenship. Ang internet ay isang makapangyarihang tool na may malaking epekto sa ating buhay sa pamamagitan ng pagiging mabuting cyber citizens. Napapanatili natin ang isang positibong online na kapaligiran, nagsusulong ng respeto at pag-unawa ang ating sarili at ang iba mula sa panganib ng internet. Sa madaling salita, ang cyber citizenship ay ang pagiging responsable at matalino sa paggamit ng internet, tulad ng sa totoong mundo. Dapat tayong magpakita ng kagandahang asal at paggalang sa ating kapwa, maging online man o offline. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting cyber citizen, nagiging mas mahusay at mas magligtas ang ating online na mundo. Halimbawa na lamang ng pagrespeto sa privacy ng iba. Huwag mag-post ng mga impormasyon tungkol sa ibang tao na hindi pinapayagan. Huwag mag-share ng mga larawan o video ng mga tao na hindi alam na ipopost mo. Ngayon, dadako naman tayo sa the 10 Commandments of a Teacher's Cyber Citizenship. At some point, misuse and abuse of technology may also happen in schools involving teachers with their students, colleges, and others. The following are reminders to the teacher regarding the use of media tools. Number 1. Thou shalt not post any personal matter, confidential information, and obscene pictures and message online that can be accessed by the student and parents. Sinasabi bilang isang guro, dapat iwasan ang paglathala ng anumang impormasyon na personal, kumpidensyal o malaswa sa internet na maaaring ma-access ng mga estudyante at magulang. Number 2. Shall not respond or threat to anyone personal message created by the student online other than those school-related. Sinasabi, bilang isang guro, dapat panatiliing ang profesional ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga estudyante. Dapat ka lang tumungon sa mga mensaheng nauugnay sa paaralan upang maiwasan ang anumang hindi angkop na pakikipag-ugnayan. Number 3. Thou shalt not lend or let student access your cellphone. Sinasabi, bilang isang guro, ang pagsunod sa patakarang ito ay mahalaga para sa iyong kaligtasan at seguridad. At dapat para mapanatili ang isang profesional at ligtas na kapaligiran para sa mga estudyante. Number 4. Thou shalt not give your email or password to the student. Bilang isang guro, hindi mo kailangan ibigay ang iyong email o password sa iyong mga estudyante para sa iyong seguridad. Number 5. Thou shalt not use concept and information from text and reference without the author's citation. Bilang isang guro, hindi ka dapat basta-basta kumuha ng mga information online kung wala ang pangalan ng mga authors. Number 6. Thou shalt not post to any social media accounts, whatever purposes, the pictures of the student without their or their parents' consent. Bilang isang guro, hindi ka dapat basta-basta mag-post ng mga larawan ng iyong mga estudyante kung walang pahintulot ng kanilang mga magulang. Number 7. Thou shalt not express sentiments, disappointment, and disagreements against superiors, colleges, students, and their parents using their social media accounts. Number 8. Thou shalt not use data from internet source in any documents like lesson plan, researchers, and requirements without consent of the author. Number 9. Shall not give any personal data or others information to anyone unless for specific purposes and give the consent. Bilang isang guro, hindi ka dapat basta-basta magbigay ng iyong mga impormasyon kung wala kang specific na purpose para ibigay ang iyong mga mahalagang impormasyon. And the last,
Thou shall not post any student data public online including academic rankings, school records, also outputs, and record of their grades. Sinabi ni De Leon 2019. Sinasabi bilang isang guro, hindi ka dapat mag-post ng kanilang mga larawan o mga academic rankings tulad nga lamang ng class outputs and record of grades dahil para sa kanilang kaligtasan at para sa kanilang seguridad. Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Cordova Jesseline at ngayon ay magkakaroon tayo ng discussion. And now let's discuss the personal safety and threats. The growth of the internet gave rise to many important services accessible to anyone with a connection, such as digital communication. While it allows communication with others, it is also being grabbed by malicious users for bad intent. And now let's discuss the following common threats to a personal safety. First is the cyberstalking. Cyberstalking using the internet to harass someone, including spreading lies, stealing identities, making threats, and gathering information to hurt them. Second is the cyberbullying, using electronic means like social media, instant messaging, and email to abuse, intimidate, or either a power over individuals or group. The third one is the online predation. Online predation involves adults using the internet to engage minors in inappropriate sexual relationships. Predation often use chat rooms and forums to initiate and seduce minors. Their behaviors falls into three categories: manipulative, opportunistic, and coercive. The fourth is the obscene or the offensive content. The internet contains a lot of obscene or offensive content that can be disturbing or unwanted, including shock website, hate speech, and inflammatory materials. This content can be found in various forms, like pop-up ads or disguised links. And lastly, the sextortion. The sextortion is a form of online blackmail, where cybercriminals pretend to be someone attractive and engage in a sexual explicit conversations online. And now let's move on to the computer threats and fixing solutions. The internet can be contain harmful content like hate speech, shock sites, and inflammatory material. Cybercriminal can also use webcams to record intimate moments and then blackmail victims for money or services, threatening to release the video publicly or to family and friends. And now to avoid this kind of things, we have to install antivirus software. This acts as a shield against known viruses, protecting your computer from getting infected. Second is to keep antivirus updated. This is a new viruses are constantly emerging, so updating your software ensures that it can be detected and fight the latest threats. Third is use firewall. This acts as a gatekeeper, preventing unwanted traffic from accessing your network, reducing the risk of viruses entering. Fourth is filter email attachments. Some files are common virus carriers, like exe or com, so blocking these types of attachment can prevent infection. Next, educate users. Users should be cautious about suspicious emails, avoiding attachments and links they don't recognize. Second is scan downloads. Scan all downloaded files for viruses before opening them to ensure your computer remains safe. Next is use trusted software sources. Downloading software from the untrusted sources increases the risk of virus infection, so stick to the reputable resources. Next is to manage vulnerabilities. Regularly review your network and your application for security weaknesses and fix them promptly to prevent exploitation. Next, backup data.
Regularly back up important data to protect it from loss in case of virus infection or other issues. Next is have a security policy. A clearly security policy outlines rules and responsibilities for everyone, ensuring information security is prioritized. Next is monitor logs. Regularly checking system logs helps identify potential threats early, allowing for quicker response and mitigation. Next is have an incident response plan. Having a plan in place outlines action to take if a virus infection or security breach occurs, ensuring a coordinated response. And lastly, restrict users' access. Limiting users' access to system can help contain a virus if one does manage to infect a single device. Cyberbullying, cyber-harassment, or online bullying is a form of bullying or harassment using electronic means, usually among minors in a school setting, and has become increasingly common, especially among teenagers. Cyberbullying is similar to traditional bullying. It is just that victims may not know the identity of their bully and the reasons for bullying them. Cyberbullies may disclose victims' personal data on websites and to emphasize of punishing mate in their names. This can leave the cyberbully anonymous and difficult to be caught or apprehend for his or her behavior. Cyberbullying is a type of bullying that happens online using electronic devices like computers, smartphones, and tablets. It's like traditional bullying, but it can even more harmful because it can reach a wider audience and happens anytime, day or night. Now we proceed to exploring the internet. Researching and evaluating the web, the internet is a global communication network that allows computers to exchange and share information worldwide. So the internet is a powerful tool that connects computers and people worldwide, facilitating the exchange of information and ideas across time zones and geographic boundaries. So, this interconnected network allows individuals to communicate, collaborate, and across information from virtually any location with an internet connection. It makes possible for people around the world to connect and share ideas across time zones and geographic locations. However, because cyberspace is such a large realm, sometimes it is difficult to find the needed information. So the most effective way to explore the internet is to have strategies in place for doing research on the web and for evaluating the websites. Ang laki at lawak ng internet ay maaaring magpalito sa paghahanap ng totoong impormasyon. Ang dami ng mga nilalaman sa available online ay maaaring magdulot ng information overload na nagpapahirap sa pagkikilala ng mga mapagkatiwalaang pinagkukunan mula sa mga hindi maaasahan. So, to effectively navigate the internet and find the information you need, it is crucial to develop research strategies and websites evaluation skills. These strategies can help you. Now we proceed to the 3 key factors in surfing in the web. The first one is most surfing sessions start with the user targeted keywords about the subject into a search engine. So, karamihan sa mga session ng pag-surf ay nagsisimula sa pag-type ng mga keyword tungkol sa paksa ng isang search engine. In simple terms, when people use the internet to search for information, they typically start by entering words related to their topic into a website like Google. This helps them find relevant websites and articles. Example, if you want to learn about baking, you might type baking recipes into a search engine to find websites with baking instruction. The second factor is good strategies for searching the web include writing research questions, extracting keywords from the questions and typing them into a search engine, using synonyms if the keywords do not bring up desired results, keeping track of keywords and synonyms used, and recording the results of search.
So, para maging epektibo ang paghanap mo sa web, kailangan mong mag-isip ng mga matatalinong tanong. Hanapin ang mga keywords sa mga tanong at subukan ang mga kasing kahulugan. Kung hindi mo makuha ang gusto mong resulta, ay mahalaga rin tandaan ang mga ginamit na keyword at ang mga resulta ng paghahanap. In simple terms, una ay magtanong or start by asking the clear questions about what you are looking for. This help you focus your research. And the number 2 is hanapin ang mga keyword or identify the important words in your question. These are keywords you'll use in the search engine. So the last one is always be cautious about the information shared online and in visiting websites. Be careful what you read online. Don't blindly trust everything you see. Always check the source of information to make sure it's reliable. Hindi lahat ng nakikita mo online ay totoo o maaasahan. Hello everyone! Before I start to the last topic, I am Teacher Mira Fuentes Sargin. So now, we will move to the last topic, which is tips to avoid plagiarism. So meron itong 7 tips. Number 1, read and understand the original document several times before start explaining about it. Sa madaling salita class, bago mo simulan ang pagpapaliwanag ng isang dokumento, siguraduhing nabasa at naunawaan mo na ito ng lubusan. Halimbawa, kung ang paksa mo ay buhay ni Jose Rizal, basahin mo muna ng paulit-ulit ang mga aklat at artikulo tungkol sa kanya bago mo simulan ang iyong video report. Tiyakin mong naiintindihan mo ang mga pangunahing punto at detalye. Ang tips dito class ay mag-take notes habang binabasa mo, huwag magmadali. Kung may hindi ka naiintindihan, hanap ka ng karagdagang impormasyon. Number 2, do not copy any word or sentence from the original document. Sa madaling salita class, huwag mangopya. Ang plagiarism ay ang pagkopya ng mga salita o ideya ng iba nang walang pagbibigay ng kredito. Ito ay isang malaking kasalanan sa akademya. Dapat mong gamitin ang iyong sariling salita at estilo sa pagpapaliwanag. Halimbawa, imbes na sabihin ayon kay Rizal, ang kalayaan ay mahalaga, maaari mong sabihin ipinahayag ni Rizal ang kahalagahan ng kalayaan sa kanyang mga sulatin. Ang tips naman dito class ay mag-focus sa pag-unawa at pagpapaliwanag ng konsepto sa iyong sariling salita. Number 3, give proper citation to all sources like book, journal, website, video, etc. In case of citing online sources, include the retrieval date and appropriate URL in the reference. Sa madaling salita class, magbigay ng tamang pagsipi. Importante ang pagbibigay ng tamang pagsipi sa lahat ng pinagkunan ng iyong impormasyon. Ito ay para bigyan ng kredito ang mga taong nagsulat ng mga orihinal na ideya. Kung gagamit ka ng impormasyon mula sa isang website, isama mo ang URL at ang petsa kung kailan mo ito nakuha. Kung mula sa aklat, isama mo ang pangalan ng author, pamagat ng aklat, taon ng publikasyon at pahina. Ang tips naman dito class, gumamit ng isang consistent na citation style, halimbawa APA at MLA. Ngayon naman, dadako tayo sa pang-apat o number 4. Common phrases and definitions need to be quoted and cited without any modification. Sa madaling salita class, i-quote at i-cite ang mga karaniwang parirala. Kahit na ang mga karaniwang parirala o definition ay dapat pa ring i-quote at i-cite kung hindi ito mula sa iyo. Halimbawa, kung gagamit ka ng definisyon ng nasyonalismo mula sa isang diksyonaryo, i-quote at i-cite mo ito. Ang tips naman dito class ay maging maingat sa paggamit ng mga salita at parirala na hindi iyo. Number 5, make a practice to include the references section whenever you write on academic document. Dito naman class, sa madaling salita, lagyan ng references section. Ang references section ay isang mahalagang bahagi ng anumang akademikong dokumento. Dito nakalista ang lahat ng pinagkukunan ng iyong impormasyon. Halimbawa na lamang nito, sa dulo ng iyong video report, magpakita ng isang screen na naglalaman ng listahan ng lahat ng iyong pinagkukunan. Ang tips naman dito class, sundin ng isang consistent na format sa paglilista ng iyong references. Liwanag ba class? Ngayon, dadako naman tayo sa pang-anim. Cross-verify all your citations before submitting your document. Dito class, sa madaling salita, i-verify ang iyong mga citations. Bago mo isumite ang iyong video report, siguraduhing tama at kompleto ang lahat ng iyong citations.
Halimbawa dito class, suriin muli ang lahat ng iyong pinagkunan at tiyakin na tama ang lahat ng impormasyon na iyong isinulat. Ang tips naman dito class ay humingi ng tulong sa isang guro o kaibigan para ma-check ang iyong citations. So ang panghuling tips ay ang 7, number 7, the resort to available plagiarism software to ensure the originality of the written document. Dito class, sa madaling salita, gumamit ng plagiarism software. Ang plagiarism software ay makakatulong sa iyo na makita kung may mga bahagi na iyong video report na maaaring may plagiarism. Halimbawa, may mga libre at bayad na plagiarism software na available online. Ang tips dito class ay gumamit ng plagiarism software bago mo isumite ang iyong video report. So class, lastly, let's move to how to evaluate a website. So meron itong 4. First, open the site when looking through Google search results. Open sites and new tabs. Leave search results in a tab for easy access later. Either right-click on the title and click open link in new tab. Sa madaling salita, buksan ang website. Kapag naghahanap sa Google, buksan ang mga website sa mga bagong tab. Makakatulong ito para hindi mo mawala ang mga resulta ng iyong paghahanap. Halimbawa dito class, kung nakita mo ang website ng Department of Education, buksan mo ito sa isang bagong tab. Ma-access mo pa rin ang mga resulta ng iyong paghahanap sa Google. Maliwanag ba class? Mabuti naman. Ngayon naman, dadako tayo sa pangalawa o number 2. Skim read. Determine whether you can read and understand the text. If it is too complicated or difficult to understand, find another website that may provide the information you need. Class, dito sa madaling salita, mabilis na basahin. Basahin ng mabilis ang website para malaman kung naiintindihan mo ang iyong nilalaman. Kung masyadong mahirap o komplikado, hanap ka ng ibang website na mas madaling basahin. Halimbawa dito class, kung ang website ay puro technical na terminolohiya na hindi mo naiintindihan, mas mahusay na maghanap ng ibang website na mas madaling basahin. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlo o number 3. Look for the answer to your question. Find out in the information on the site actually answer your question. You can use a search box navigation menu or pull out your own search box by pressing Ctrl or Command F and type in the keyword you are searching for. Dito class, sa madaling salita, hanapin ang sagot sa iyong tanong. Tingnan kung mayroong impormasyon sa website na makakasagot sa iyong tanong. Maaari kang gumamit ng search box, navigation menu, o pindutin ang Ctrl o Command F para maghanap ng mga keyword sa website. Halimbawa dito class ay kung naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, tignan kung mayroong section sa website na tumatalakay sa kasaysayan. Maliwanag ba class? Mabuti naman kung ganun. Ang panghuli, the number 4, consider the credibility of the author or website. You need to consider the credibility of the author or website by considering the following. Number 1, domains that include gov or edu are trustworthy sources. Number 2, author's information, look at the author's bio or about page regarding. Sa madaling salita class, suriin ang kredibilidad dahil mahalaga na suriin ang kredibilidad ng website at ng taong sumulat nito. Dapat mong tingnan kung ang website ay maaasahan. Halimbawa nito class ay ang mga website na may gov o edu domain ay kadalasang mapagkakatiwalaan. Tingnan din ang about us page para malaman kung sino ang nagsulat ng website. So class, that's all. I hope you learned a lot of our discussion. So class, before I end this discussion, mangiiwan ako ng tip na makakatulong sa inyo class. Una, mag-ingat sa mga website na walang malinaw na impormasyon tungkol sa author o sa grupo na nagsulat nito. Pangalawa, kung hindi ka sigurado kung maaasahan ang website, maghanap ng ibang website na mas mapagkakatiwalaan. Maliwanag ba class? Mabuti naman kung ganon. Okay, ngayon class, meron ako dito pinatang dalawang katanungan na kung saan susuriin ko kung talaga bang may natutunan kayo sa ating tinalakay. Para sa unang katanungan, binibining awali, maaari ko pang basahin at sagutin ito. Ano ang ibig sabihin ng digital cyber literacy at bakit ito mahalaga sa kasalukuyang panahon? So, ang ibig sabihin ng digital cyber literacy ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin, maunawaan at suriin ang mga impormasyon
Dito pa lang ako namin gawa. Sa kanila, negatibo, pagkalat ng maling impormasyon malapit sa kapamakan through online. Positibo naman ay nagbibigay dahil sa mga tao na magkaroon ng access sa malawak na daming impormasyon mula sa ibang pinagkunan. Ito ay magkakaroon din ng digital cyber literacy. Okay, tama. Bigyan natin sila ng tatlong palakpak. Para naman sa pangkat dalawa. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang nabuong kasagutan ng pangkadalawa. Para sa negative, hindi pantay-pantay na naabot ng lahat ng tao sapagkat maaaring may mga taong walang access sa teknolohiya o mga kasanayan na kailangan upang gamitin ito. Para naman sa positive, nagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao kahit na magkalayo sila sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon para sa pagkikipag-ugnayan, pagkikipagkaibigan at pagpapalaganap ng kultura. Ito po ay parehong tumutukoy sa digital or cyber literacy. Okay, maraming salamat. Bigyan natin sila ng tatlong pagsa. Ngayon